Hindi rin inutos ng apostol na labagin. Hindi rin pinayagan ng apostol na ipasunod sa mga mananampalataya. Nagalit ka ni Pedro eh. Kung mabasa ko na ipinasusunod, Ang 10 utos, kung halimbawa, yung salitang huwag kang papatay, ipinasusunod ni Pablo, ipinalalabag. dapat 10 utos. Hindi yung Kaya nga. papatala kasi. Hindi, yung Kasi pastor daw. hindi kita brother ng example. Yung huwag kang papatay. Sa oras na ito mga kaibigan, meron po akong gustong ibahagi sa inyo, i-share na isang, ewan ko kung debate ito or dialogue lang mga kapatid. Napanood ko po ito sa Facebook mga kababayan. Napakaganda po yung kanilang usapan pero makikita mo magigigil ka dito. Kasi ako nung napanood ko ito, gigil na gigil ako dito sa pastor mga kaibigan kasi ay mula doon sa lumang tipan, mga kababayan, na yun pa rin ang dapat tuparin at miski sa bagong tipan, yun pa din ang nasusunod yung lumang tipan. Ewan ko lang kung ito ay SDA, kasi wala naman nakalagay kung SDA siya, pero itong isa naman, naka-ordinaryo lamang po siya, mga kaibigan, tinatanong itong pastor, nauunawaan ko yung punto itong isa. So para mas malinaw po sa atin, ewan ko lang kung manggigil din kayo dito sa pastor na ito kasi parang siya yung hindi nakakaunawa dito mga kaibigan. Sayang naman, nakakurbata pa naman, no, mga kapatid. So pakinggan natin ano po yung pinag-uusapan nila. Ito ay tungkol po doon sa kautusan sa lumang tipan na yun pa rin ang dapat sundin. Pero yung isa naman ay napakaganda yung kanyang pinapaliwanag. Nagustuhan ko nga So ito mga kapatid, panoorin natin. Wala na ako sa kautusan kasi. Kaya nga, kung wala ka na sa katusan, nagnanakaw ka na. Hindi rin, may bagong batas ang bagong tipan. Ano yun, magnakaw o hindi? Ang sa bagong tipan po kasi sir ay pastor, Aha. Holy Spirit. Kaya nga, ang turo ba ng Holy Spirit, magnakaw o hindi? Wala siyang sinasabing magnakaw ka, kundi ibigin mo ang lahat ng tao kasi unang minahal ng Diyos lahat ng tao. Yes. Pasok na agad yung sa pananampalataya. Ayun. So, yung salitang pag-ibig na binanggit mo na nasa bunga ng Espiritu, yung ba pag-ibig, pagtupad sa kautusan o paglabag? Hindi siya pagtupad sa kautusan. Ay kung mabasa ko na Spirit siya paglabag. Kasi bagong tipan po siya ng Diyos, hindi mo siya pwedeng, kahit si Pablo nga, pastor sa 2 Corinthians 3, 6 or 7, tinawag ako ng bagong tipan, tinawag sila sa bagong tipan, hindi kagaya ng unang tipan. Yun nga. Kaya ang unang tipan, sabi ni Pablo, pumapatay. Tama po ba mali? Tama. Yung unang tipan pumapatay. Opo. Anong klaseng tipan yun? Yung tipan sa bundok ng Sinai, kasama dun sa pungot. Hindi, maraming tipan sa Biblia. Sa lumang tipan, marami. Anong klaseng tipan yung pumapatay? Kautusan ng Diyos. Di, anong klaseng tipan? Unang tipan. Anong klaseng tipan ngayon? Tipan niya sa tipan bundok. sa, Ano? ang tipan sa luma, sa Old Testament, marami. Anong klaseng tipan yon? Kasi yung bahaghari, tipan yun Anong klaseng Tama po. tipan? Be specific, Ang- brother. Yung bahag-ari daw ay tipan. SDA nga ito mga kaibigan, no? SDA nga ito kasi ganyan yung mga SDA Para sa kanila yung bahag-hari ay tipan daw yon. Napakinggan ko yan kay Cabert Kaya SDA po ito mga kaibigan. Ewan ko lang kung MCGI itong isa mga kapatid. Pero tinatanong niya kung anong klaseng tipan. Wala namang ibang tipan na pumapatay ayon po doon sa Korinto mga kaibigan. Na sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3 hanggang 6. Sabi doon na yung titik pumapatay sapagkat ang espiritu ay bumubuhay. Wala namang ibang nakasulat doon na sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 3, kundi yung naisulat mula doon sa bundok ng Sinai na yun po yung tinatawag na 10 utos doon sa tapyas ng bato. Wala namang iba Ulit natin doon sa banda na
ang baghari daw ay tipan. Maraming tipan sa Biblia, sa lumang tipan, marami. Anong klaseng tipan yung pumapatay? Kautusan ng Diyos. Di, anong klaseng tipan? Unang tipan. Anong klaseng tipan ngayon? Tipan niya sa tipan sa, ano? ang tipan sa luma, sa Old Testament, marami. Anong klaseng tipan yon? Kasi yung bahaghari, tipan yun eh. Oh, yung bahaghari daw tipan. Saan mo naman nabasa, pastor, na yung bahaghari ay tipan? Ano na? Pastor, nakakurbata pa naman, sayang, no? Tuloy natin. Anong Apo, klaseng tama tipan? po. Be specific, brother. Ang tipan niya sa bundok ng Sinai. Ano yon? Ano ba ang meron sa bundok ng Sinai? Alam na alam mo yan. Tinatanong kita kasi sabi mo kasi wala na yung sa lumang tipan na yon. Ngayon ang tanong ko, alin doon sa lumang tipan? Alin tipan yon? Specific, anong pangalan ng tipan? Ano? Pakikipag-usap ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. May paliwanag dyan si Pablo sa magpakikita natin sa Bible, Galatia 4:21 hanggang 29. Kung titingnan Yes. mo, ipinapaliwanag ni Pablo ang dalawang klase ng tipan. Ang una, sa bundok ng Sinai, Yes. na kumakatawan kay Hagar. Tama po ba? Anong tipan yon? Ano ba ang merong tipan ng Diyos sa bundok Sinai? Buong kautusan niya, kasama ang 10. Sinulat pa niya. So dahil kasama ang 10 utos, hindi na siya dapat tuparin. Sa bagong tipan, wala na ang 10. Lahat, hindi lang 10, lahat. Kasi may Wala na. bagong lahat na bago. Kaya nga, yung bagong tipan na binabanggit mo, iniutos ba yung 10 na sundin o ipinalalabag? Hindi rin inutos ng apostol na labagin. Hindi rin pinayagan ng apostol na ipasunod sa mga mananampalataya. Nagalit ka ni Pedro eh. Kung mabasa ko na ipinasusunod, Ang 10 utos, kung halimbawa, yung salitang huwag kang papatay, ipinasusunod ni Pablo, ipinalalabag. dapat 10 utos. Hindi yung Hindi, papala kasi Hindi, yung Kasi isang, Pastor ano, Bernardo. hindi kita brother ng example. Yung huwag kang papatay, saan mababasa yon, di ba, sa 10 utos? Ipinasusunod ba yon o hindi? hindi ko na siya sinusunod pero hindi ko rin ginagawa sa 10 utos. So, Pero pag sa hindi- bagong tipan, pag hindi mo nilalabag, muna kayo, sinusunod paliwanag mo. mo muna para mas maintindihan mo muna bago kayo magsalita. Hindi, kaya nga, Para tinatanong kita makita kasi, yung definition ay yung pagkakaiba ng pagtuturo ng unang tipan at pagtuturo ng bagong tipan. Ang nagtuturo sa akin ngayon para gumawa ng mabuti, hindi ang 10 utos, Yes. hindi ang buong kautusan ng Diyos. Ang Holy Spirit niya na nagtuturo sa akin na, Agido, anak na kita dahil sa dugo ni Kristo, hindi lang ikaw, lahat ng tao, mahal ko dahil sa dugo ni Kristo. Mhm. Kapatid mo yan. Kaya tinuturing ko silang kapatid. Paano ba ituring ang kapatid? Pinapatay ba? Ginagawan ba ng masama? Hindi. Yan ang bunga ng pananampalataya. Gawang mabuti, bunga ng pananampalataya. Sa inyo po kasi, ang gawang mabuti, bunga ng pagsunod sa kautusan. Brother, Ito pagkaiba. brother, huwag ka mag-conclusion sa akin, magpaliwanag ka nang sa iyo. Kasi paano kita tatanungin kung papaliwanag kang sa akin? Di ba binanggit mo, ang Holy Spirit nagtuturo sa iyo, at dahil pag-ibig na, ang tanong ko sa iyo, yung ba pag-ibig katuparan ng kautusan o paglabag sa kautusan? Pinagtitibay ng bagong tipan ng pananampalataya ang kautusan. Maliwanag yung tanong ko, brother. Yung bang sinabi ng Holy Spirit na pag-ibig, yung bang pag-ibig na itinuturo ng Holy Spirit, pagtupad sa kautusan o katuparan ng kautusan o paglabag sa kautusan? Pagpapatibay sa kautusan, Hindi, kasi ang pagtupad- kautusan pinapabait ng tao, makinig po muna kayo. Ang kautusan pinapabait diyan ng tao. Pero nakikita ng tao hindi siya mabait. Yes. Kasi tinuturo ng kautusan, masama ka, nagkasala ka. Yes. Ang trabaho ng kautusan, Pagka nilabag ba, nagkasala o hindi? nagkasala. Ang ganda yung punto nitong itong naka-ordinaryo lang. Ang ganda yung punto niya, no? Na yung kautusan nagpapabait talaga yon. Tama eh. Nagustuhan ko yung niya, mga kaibigan. Pero nagtuturo din na ikaw ay masama. So ibig sabihin humahatol. Sa bagong tipan kasi hindi talaga eh. Kaya tama siya eh. Mas maganda pa nga yung paliwanag niya kaysa dito sa pastor eh. O kailan ka naging makasalanan? Nung nalaman ko na may kautusan ng Diyos, Hindi, nung lumabag ka. nung nalaman ko,
Kasi hindi mo pa nalalaman ang kautusan, ang dami na nating nilabag, hindi natin alam. Halimbawa, brother, Ako ba? kung hindi ka pa born again, mas alam mo bang masama ang pumatay o hindi? Tama yun sinabi nitong Sa batas ng gobyerno, alam ko. Sa batas ng Diyos, hindi ko alam mga utos pala ng Diyos yan. So ngayon alam mo na, sinusunod mo na, hindi. Dati, oo, alam ko, kahit wala pang kautusan, hindi nga ako pumapatay, natatakot ako, kuhulihin ako ng gobyerno. Ayun. So Tama po ba? dito brother sa Roma 13:10, di ba ito yung nasa bagong tipan, ano? Roma 13:10. Basahin ko ha, kung tutol ka dito sang ayon. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sang ayon ka dito o tutol? Tamang-tama, yun. Yun ang nararanasan ko. So, ibig Kaya ako sabihin, natutong, kung may pag-ibig ka, ako naman na magpaliwanag ng konti. di paliwanag Kaya dito. ako natutong umibig. Dahil sinutupan mo. Kasi unang inibig ako ng Diyos at ang lahat ng tao. Kaya ang katuparan, ang pag-ibig. Kaya kung Ayun. wala ang Diyos na pag-ibig, Aha. hindi mo mararanasang umibig ng tama. So, ibig sabihin, nung umibig ka na sa Diyos, tumutupad ka na. Wala ako sa kautusan. Ang tinutupad ko yung revelation ng Holy Spirit. Halimbawa, yung nandito sa unang Juan 5:3. Basahin natin ha. Unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig natin sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Tama ba si Juan dito o mali? Tama po yan. So, ang pag-ibig pala sa Diyos, pagtupad sa kanyang mga utos. Kalooban. Kaya nga, pagtupad. Tama, pagtupad sa kautusan ng Diyos, pero anong kautusan? Dapat alam sana ni pastor na may mga kautusan tayo na kung saan ka kasi panahon tayo ni Kristo panahon tayo ni Kristo, sa kautusan tayo ni Kristo, wala tayo sa kautusan ni Moises kasi hindi tayo panahon ni Moises. Kung saan panahon ka, dun ka. Kaya nga nasusunod mo yung kautusan ng Diyos, pero anong kautusan ng Diyos? Kautusan ba ni Moises sinusunod mo? Nasa panahon ka ni Kristo? Si Kristo ang nagsabi nga na si Moises nga nagsabi at ang Diyos mismo nagsabi. Ano sabi ng Diyos? Ito ang sinisinta kong anak. Siya lang ang iyong pakinggan. Si Moises ganun din doon sa Acts. Sabi ni Moises, palilitawin ng Diyos ng isang gaya ko. Siya ang iyong pakinggan, anumang yung kanyang sasabihin. Kaya anong kautusan? Kautusan ni Kristo. Hindi kautusan ni Moises. Tanging itong si pastor ang nalilito. Sunod sa kalooban ng Diyos sa bagong tipan. Kaya nga, itong sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig natin sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Tama, mali? Tama po yan. Yes. So, sinusunod mo na. Hindi yung Old Testament, sa bago na ako. Kaya nga, sinusunod mo na. Hindi ko sinusunod ang Old Testament na utos. Yung Hindi, I'm bagong not utos talking ng Diyos. about the Old Testament, brother. I'm talking the law of God. Ang sabi ni Apostol Juan, this is our love for God, that we keep His commandments. My question to you, do you love God o Tagalog hindi? lang Tagalog. Hindi ako marunong mag-English. Sorry, Tagalogin natin. Dahil sa sinabi ni Apostol Juan, maliwanag naman to, na ito ang pag-ibig natin sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ito bang pag-ibig, pagtupad o paglabag? Yan po na tinutukoy ni Juan. Ang kinakausap dyan, yung mananampalataya na tumanggap ng pag-ibig. Brother, Ang hindi kita hinahanap niya dyan. kausap ni Juan. Hindi kita tinatanong kung sino kausap ni Juan. Tinatanong kita kung yung bang pag-ibig sa Diyos, pagtupad ba yun o paglabag sa utos? Ang pag-ibig sa Diyos, response dahil una kanyang. Kaya nga, tama yun. Naliwanag din yan ni Juan, yung response unang mo, Juan brother, 4, sunod. Yung response mo sa pag-ibig ng Diyos, pagtupad o paglabag? hindi pagtupad sa kautusan, pagsunod sa kalooban. Yung nga pagsunod o pagtupad, di ba pareho yun? Iba yung law sa kalooban. Hindi, brother, yung pagtupad, yung salitang keep or obey, magkaiba o hindi? Keep, English na naman. Kaya nga, kasi hindi mo naman maintindihan. Ito ang nakalagay kasi tinutupad natin ang kanyang kautusan.
dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, yung bang pag-ibig sa Diyos, pagtupad o paglabag sa kautusan? Ang pag-ibig sa Diyos, response dahil mahal ka niya. Sa Kaya nga, bagong tipan, yung pero sa unang tipan, Ay, pero nag-English sa ka. unang tipan, susundin mo na utos niya, sabi. Sa Ayun, unang tipan. sinusunod mo pala. Unang tipan, wala na ako doon. Ngayon, natanong ko, meron ka bang mga rebulto sa inyong simbahan? Nako, ayaw ng Diyos yan. Sabi sa akin ng Holy Spirit, siya ay walang katawan. Saan Siya mo mababasa, brother, saan mo mababasa sa bagong tipan na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? Ang mga tanong ni Pastor ay puro common sense na lang, mga kaibigan, ang pag-unawa. Talaga, si Apostol Pablo. Saan mo mabasa sa bagong tipan na ipinagbabawal gumawa ng rebulto at bawal sambahin? Wala. Wala. So bakit mo sinusunod? Wala palang mabasa sa bagong tipan. Walang batas na gano'n, sabi ko. Pero revelation ng Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit na pumapatnubay sa akin, hindi kautusan. Kailan sinabi ng Holy Binig ko Spirit kayo sa'yo? para maintindihan nyo ang sagot. Hinihingi nyo. Kailan sinabi ng Holy Spirit na huwag kang gagawa ng rebulto? Kasi sabi ng Diyos sa mensahe niya, Kailan, brother? wala siyang katawan. Siya ang Kailan nag-iisa sa'yo. Hindi mo siya Di, kailan Nung nga tinanggap ko ng si Holy Jesus, Spirit nung sa'yo? pumasok ang Holy Spirit sa akin, tinuro Kailan? sa akin, ang ating Diyos ay Espiritu. Kailan Tama. kailan sinabi ng Holy Spirit sa iyo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? Revelation sa akin, sabi na, ang Diyos Hindi, ay kailan nga, brother? I am asking Sinagot na nga mga kaibigan sinagot na nga na kung kailan sinabi noong tinanggap niya si Kristo, nung tinanggap niya ang kautusan ni Kristo, dun na natanggap na bawal na po gumawa ng rebulto. Yun ang sagot niya Ayaw lang tanggapin itong si Pastor niyo, kailan sinabi ng Holy Spirit sa iyo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin dahil inamin mo walang mabasa sa bagong tipan. ang unang pinatnubayan ng Holy Spirit para makaunawa, Kailan hindi nga? ng kautusan. Makinig po kayo para maintindihan nyo. Kasi Brother, hinihingi ko. Kung hindi ko may papaliwanag ng maayos sa inyo, hindi nyo tatanggapin. Di, yung tanong ko na kailan, kasi sinabi mo, nireveal sa iyo ng Holy Spirit dahil wala sa bagong tipan. So ang bagong tipan kulang sa iyo. Kailan sinabi ng Holy Spirit sa iyo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? Okay, sasagutin ko ha. Kailan Huwag po? mo na dudugtong. Di, brother, At kailan nga? malinaw na maintindihan. Kailan? Di, kailan nga? Ang Holy Spirit unang bumaba sa apostol nagturo. Di, sa iyo. Tinatanong kita, ikaw. Kaya ako natanggap ng Holy Spirit nung mapakinggan ko ang turo ng Holy Spirit sa apostol. Ha? O, ngayon. Tinanggap ko. Yun ang Holy Spirit. Ay, sabi mo pala, turo ng apostol. Sinong apostol nagturo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? Walang sinabi silang ganun. Wala pala. Walang rebulto. Ang Anong sinabi wala pala? Sabi mo kasi, sabi ng Holy Spirit na turo ng apostol. Ang tanong ko, sinong apostol ang nagturo sa iyo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? wala siyang ganung turo. Ganito ang sabi ng apostol. Makinig po kayo. Ito ang sabi ng apostol. Ito ang pakinggan mo. Ito ang pinanggap ko galing sa Holy Spirit. Huwag niyong akalain na ang Diyos ay tumitira sa nilikha ng kamay ng tao. Di templo naman yon. I'm not asking the temple. I'm asking the graven images. That's Kaya hindi siya pwedeng sambahin sa mga nilikha ng kamay ng tao. Brother, hindi mo Kasi naintindihan ang gusto sinasabi mo, ko. kasi ang gusto Brother, mong gawin I am not asking you the temple that was made by the hands of men. I am asking you the graven images that was prohibited by God in the Ten Commandments. Kasi sabi mo, wala sa bagong tipan. At ang sabi mo, it was revealed to you by the Holy Spirit. Ngayon, binaling mo naman, narinig mo sa apostol. Ang tanong ko sa iyo, saang turo ng mga apostol na pinagbawal ang rebulto para hindi sambahin? Ngayon pumunta ka sa templo. Pwede bang maging specific ka? Kasi medyo lito ka, brother, doon sa iyong aral. Ngayon, kasi kagabi, nakita ko doon na tinatanong kita ng maigi doon sa isang talata, hindi mo sinasagot kung saan ka nakakarating. Doon ko napansin na ikaw ay medyo lito doon sa aral mo. Kung gusto mo, magpa-Bible study, willing ako mag-Bible study sa'yo para maunawaan mo. Dahil medyo nalilito ka sa iyong stand. Kanina sabi mo, pag-ibig. Pangalawa,
Dahil sa may pag-ibig, ang Holy Spirit na nagdidikta. Ngayon, pag tinatanong ka, kailan na-reveal ng Holy Spirit sa'yo, hindi mo masagot. Pupunta ka ulit sa apostol. Pagdating sa apostol, pag tinatanong kita, wala ka naman palang mabasa. Ang malungkot dyan, brother. Kita ngayon, Pastor. Hindi, brother. Ang Ang nakakalungkot Holy Spirit, bumaba sa akin nung nalaman ko ang mensahe niya. Ang Hindi, kailan mensahe ng Diyos, yun ang Kailan, Holy brother? Spirit. Hindi, ang tanong ko nga, hindi, ang Holy Spirit, iba yun sa scriptures. Magkaiba yan, huwag mong i-combine, brother, nalilito ka dyan. Ang tanong ko sa iyo, kailan sinabi ng Holy Spirit sa iyo na huwag kang gagawa ng rebulto at huwag mong sasambahin? Ngayon, bumaling ka sa Bagong Tipan. Wala naman pala. So therefore, hindi mo lang maamin na ang pagbabawal na ito ay nasa Lumang Tipan. Sinusunod nyo, wala sa Bagong Tipan. Sinong apostol, anong talata sa Bagong Tipan ipinagbabawal ang paggawa ng rebulto at huwag sasambahin? Ganito Diba? yun tinatanong mo sa akin, di ba? Brother, nakakain na pa ako nagtanong sa iyo, hindi mo naman siya masagot kasi nga Sasagutin kita ng direktihan gamit ang Holy Spirit. Kasi, alam ko, hindi mo maintindihan ang Holy Spirit eh. Makalaman pa kasi kayo. brother, huwag kang manghusga. Huwag mo sabihin hindi ko maintindihan. Kaya nga, sabi ni Pablo, Makinig hindi ka, brother. kasi hindi pa kayo nagtataglay ng Holy Spirit, kaya hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Hindi, brother. Paano maintindihan sinasabi mo na ikaw mismo nalito ka sa sarili mong sinasabi? Oh, Kanina, hinusgahan pa sabi mo, hindi mo na sinusunod. Ngayon, nung Alam mo, pinasa- nakita ako? Hindi. Ang unang Juan 5:3, sabi mo kanina, yung pagsunod sa Diyos ay response mo sa Kanya, sa pag-ibig niya. Pag sinabi mong response, pagsunod o paglabag, sabi mo ay susundin. So, ayan po mga kaibigan. Nagigil ako kay Pastor, mga kapatid. Kasi nagtatanong siya, hindi naman niya pasagutin. Lagi niyang sinisingitan. Paano makapagpaliwanag yung isa, mga kaibigan? Kasi common sense na lang ang pag-unawa tungkol po doon sa pinagbabawal ang rebulto sa Bagong Tipan. No? Kasi sa Bagong Tipan, marami ka naman talagang mababasa na bawal nga po ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sa Bagong Tipan, mga kababayan, sa panahong Kristiyano po tayo, dapat ang sundin mo kautusan ni Kristo. Hindi yung kautusan ni Moises. Ipinipilit niya na yung 10 utos ay dapat pa ring tuparin. Kahit hindi mo nga tuparin yung 10 utos mga kaibigan. Kahit hindi mo tuparin yung 10 utos, ito, tandaan nyo mga kapatid, kahit hindi mo tapurin yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, basta ganapin mo yung kautusan ni Kristo, okay na yon. Kasi yung 10 utos ang nakalagay, mga kaibigan, huwag kang papatay. Si Kristo, kinote na po yun. Kaya kahit hindi mo na basahin yon, kinote na po ni Kristo yung 10 utos at yung huwag kang papatay. Ang ginawa ni Kristo, sa Bagong Tipan, huwag kang mapuot. Huwag kang mapuot. Kasi kapag hindi ka na mapuot sa iyong kapwa, hindi mo na siya mapatay. Kaya kahit hindi mo na sundin yung 10 utos, basta sundin mo yung kautusan ni Kristo, nasusunod mo na ang buong katwiran ng Diyos, may assurance ka na sa kaligtasan kahit hindi mo na sundin yung Lumang Tipan, mga kababayan. Kasi yung mga bagay na kailangan natin sundin sa Lumang Tipan, kinote na po yun ng mga apostol at ni Kristo. Katulad yung huwag kang pumatay, ginawa ni Kristo doon sa Bagong Tipan, huwag ka nang mapuot. Ibigin mo ang lahat ng mga tao. Andun na yon, mga kaibigan at mga kapatid. Ayaw lang tanggapin kasi ipipilit pa rin ni Pastor yung Lumang Tipan na yun pa rin ang dapat sundin na kautusan. Ay hindi po, mga kababayan, nasa panahong Kristiyano po tayo. Kung ano po yung batas ni Kristo, yun po yung ating ganapin po dyan, mga kababayan. Yun po yung ating ang maliwanag nga yung sinabi itong kaibigan natin na nakaordinaryo na nakasando, mga kaibigan, ay tinanong kasi ni Pastor, saan mo mababasa sa Bagong Tipan na bawal gumawa ng rebulto?
Ah, malinaw naman po yung sinabi o sagot itong isa na ang Diyos ay espiritu. Sambahin ninyo ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Espiritu ang Diyos, paano ka gagawa ng larawang inanyuan? Ibig sabihin, huwag ka nang gagawa. Yun ang ibig sabihin niya. Yun po yung ibig sabihin. Huwag ka nang gagawa ng larawang inanyuan kasi ang Diyos ay espiritu. Yun po yung ibig niyang ipunto dyan na binabaluktot naman ni pastor para mapalitaw niya lamang po na tama yung aral ng SDA. SDA yata ito mga kaibigan. Pero para sa inyo mga kapatid, ano po yung pwede po ninyong i-comment po dito? Ano po yung may i-comment nyo kay pastor? Sino yung mas tama sa kanila mga kaibigan? Sa mga SDA sigurado si pastor ang tama, no? Pero tayo mga kaibigan, hindi po tama siya. Tama yung sinabi itong nakasando. Mga kababayan, mas gusto ko, mas panig ako kasi batas tayo ni Kristo, nasa kautusan tayo ni Kristo, doon tayo dapat sumunod. Mga kapatid, huwag po sa batas ni Moises kasi yung mga batas ni Moises pumapatay. Tama nga yung sinabi niya kanina na itong nakasando na yung kautusan ni Moises, tama po yun, na pinapabuti niya ang tao. Pero, nagtuturo din na ang tao ay masama. Ang alin, ang kautusan nagtuturo na ang tao ay masama. Si Kristo, sa batas ni Kristo mga kaibigan, pag-ibig. No? Sa kautusan kasi, patayin mo ang iyong kaaway Ganun po sa lumang tipan Pero sa bagong tipan ay pag-ibig Miski nga yung kaaway mo doon mo mapag-kumpara ang pagkakaibahan ng batas ni Moises at saka batas ni Kristo. Yung batas ni Moises, pinapabuti niya ang tao, pero pinapasama niya ang tao. Ewan ko kung makuha po ninyo yung punto na gusto kong ipunto dito. Yung batas ni Moises, yung kautusan, pinapasama niya ang tao dahil sinasabi niya yung kasalanan ng tao. Mga kapatid, pinapatay niya ang tao. Pumapatay, sabi nga ni Pablo, ang titik ay pumapatay. Ngunit ang espiritu ay bumubuhay. Yung espiritu, pag-ibig, doon sa lumang tipan, doon sa tao na nagkasala, patayin. Yun po ang utos, kautusan. Patayin ang nagkasala. Pero sa bagong tipan, ibigin mo kahit ang kaaway mo. Ibigin mo ang nagkasala. Pag-ibig, magkaiba kasi yon. Mga kababayan, kapag sinunod mo yung kautusan ni Kristo, kapag sinunod mo yung batas ni Kristo, ibigin mo ang yung kaaway, may tendency na yung tao, miski masama, ay mapapabuti sapagkat makikita niya yung kabutihan na ginagawa mo. Ganun po yung batas ni Kristo. Magkaiba, iba yung batas ni Moises. Iba yung, kaya nga, batas ni Moises ay huwag kang papatay Ganun po Ay kay Kristo ay huwag kang mapuot Pag-ibig nga mga kapatid pag-ibig nga huwag kang mapuot sa kapwa mo. Ibigin mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakaganda nga yung batas ni Kristo mga kaibigan kung ma-imagine nyo lang, kung makita nyo lang yung kagandahan ng batas ni Kristo mga kaibigan, napakaganda. Walang mag-aaway kahit magkalaban kayo, kung paiiralin mo yung batas ni Kristo, ay hindi kayo magkaaway. Mga kaibigan, hindi kayo magkaaway. Ganun po yung batas ni Kristo, napakaganda po. Pag-ibig. Tama nga itong itong nakasando correct siya.
panig ako sa kanya. Sa inyo mga kaibigan na nanonood, ano ang komento nyo? Sige, i-comment nyo lamang po sa baba mga kaibigan. At pag-usap-usapan natin yan sa live, sa live natin. Napakaganda itong topic nila mga kaibigan. Maraming salamat po, no? Sa inyong lahat, kapatid na Milo, sana po mapanood mo ito.